Okay, good afternoon, ano? So today is Monday. Ano ba nangyari doon sa ating analysis kahapon? Our analysis started at this price, at this area. Yan. Dito siya, yan. Minarkahan natin siya sa 1 minute. Ayun, dito. So ito yung sinasabing consolidation bago nagkaroon ng continuation. And then this is the fair value gap na nag-exist. So dito na lang, dito. So nag-end yung analysis natin dito kahapon, yan. So, and as we have discussed, meron siyang fair value gap dito. Very fair value gap nung bumaba. Then nag-consolidate dito, triangle, descending, bumagsak. And then there are multiple touches dito. So, hindi naman saktong-sakto, pero this is triple bottom. And then, binalikan niya to. May fair value gap din dito. Bumalik uli. Then, nag-double bottom dito. On the higher time frame, double bottom yan. Let's say 5 minutes. Yan. And then, bumalik yung price dito. Ito yung kahapon. And before bumaba yung price dito, nagkaroon ng bearish fair value gap. And before naman umakyat dito yung price, meron din namang bullish fair value gap dito. Dalawa. So, ito nakalagay dito. Bullish fair value gap 15 minutes. Ito 15 minutes din to. Pag tinignan natin yan. Ayun yung high neto. Ito yung low nun. So, in between fair value gap. Ayan, ilang beses na mitigate yan. And then, binalikan yung bearish fair value gap para isarado. And then, kung titingnan nyo sa bearish fair value gap, lumalabas na ito, double tap ito. Tapos, bumalik uli, double tap uli. 2 beses, After neto, kanina. 2 beses na 15 minutes. 1, 2, 3, 4. Sa loob ng isang oras, binalikan niya to. Yan. So, di ba, kung pinapanood natin yung video, sabi doon is double tap is a sign of reversal. Ito naman, trend neto sa lower time frame, pataas. So, sign of reversal, bumaba siya. Ayan, bumaba nga. And then, pagdating dito, nag-react na naman siya kasi nga, ito is, kung tutusin, may support pa rin dito. Yan. Ayan, tumaas ulit siya, then isinara to. Nag-retest ulit dito. Malamang yan, may fair value gap din ito sa 5 minutes. O yun, may fair value gap na naman doon. Binalikan niya. Then, bumaba uli. Then, nag-break out na dito. Breakdown na rito. Breakdown na yan. So, sabi nga doon sa video, pagka nag-close na ganyan, hintay mo yung retest. Nag-retest. So, although na may mga rejection, ang dominant trend kasi dito sa lower time frame is downtrend. On the daily, downtrend siya. So, ayan, binalikan niya ngayon yung tinatawag natin bullish fair value gap na nabuo bago pa umakyat yung price. Ayan. Kaya yan dito. Yun lang, talagang very challenging pag cellphone yung gamit mo. So, ayan ngayon, nandun siya ngayon sa bullish fair value gap. 1, 2, 3. Ayan. May mga rejection sa bullish fair value gap. Ayan. Then, sige. Subukan natin gumamit ng ito. Subukan natin ito. Ayan.
So dito, this is 15 minutes. Maglagay tayo dito, 15 minutes. Sabihin natin, 15 minutes time frame. Kaya ko to sa 15 minutes. Ayan. Kunin ko to. Lagay ko doon. Ayan, para medyo dikit-dikit. Para makita ko yung 15 minutes. Ayan, 15 minutes silang parehas. So, kasalukuyan ngayon, ito is double bottom and then nirevisit niya triple bottom. So, sabihin na natin ayan tayo. Mag market execution tayo by 0.01. Then, ang sukatin natin ito from here to here, ayan. Dito, this is 106 pips. Gawin natin, lagyan natin doon sa ilalim ng fair value gap. Ayan. Kahit pa mag 30 minutes tayo, ayan pwedeng, ito yung pinakasusunod na, ayan. Ito yung swing high. Ito yung swing high niya, ayan. So, ibig sabihin, kung dito tayo kukuha, long position, ayan, pwede tayo maglagay dyan. So, lagay natin dito, and then, ayan, parang 1:1 ang nangyayari. Pero kung medyo conservative ka, pwedeng dito lang sa ilalim ng ng candlestick na to. Yan, sa ilalim yan. Lagay mo dyan. Bakit? Kasi from 15 minutes, baba ka ng 5 minutes ka muna. Yan. So, ito ay 5 minutes na to. So, ayun yung stop loss niya sa ilalim ng 5 minutes. So, diba? Ito, ganun din. Ayan. So, ito yung 5 minutes. Ayun na ngayon. Ilagay natin sa ilalim ng 5 minutes para medyo conservative. Pero kung bababa ka ng 1 minute, ayan, 1 minute, ayan. Ayun na siya. Parang ang late na eh. Late na siya. Diba? Kung titingnan nyo, late na. Ayan. Diba? Pwede mo na nga ilagay dito yung stop loss eh. Ayun na pala, nandun na tayo. Kaya lang, to be safe, doon tayo sa pinaka-nearest swing high. Yan, nearest swing high. Doon natin ilagay yung ating TP. Yan, Ayun. So, habang umaakyat yan, ayan, ilan ba yan? This is 88, dito, nakakuha na tayo dito eh. Naka-22 na tayo dito eh. Ayan, So, bumabalik yung price. So, ang plano natin hanggang dito, 400, ayun, 400. Tama ba? 4060, ayun, 4060, ayun. So, yun yung TP natin, So, bakit nag-react? Ayun yung swing high doon. May swing high dito. Ayan yung swing high. So, na-break yung swing high. So, try natin uling magdagdag ng entry. Ayan. So, ayan. Multiple entry na yan. Then, another stop loss. Dito sa ilalim ng swing high na to. Adjust nyo ngayon yung TP nyo dyan. Ayan. So, nakadalawang entry na tayo. Ayan. So, nung umakyat, na-break yung swing high na to, then nag-retest ng konti, pumasok ulit tayo. Bakit tayo pumasok? Ayan, sa 15 minutes, ayun, may double bottom dito sa bullish fair value gap sa 15 minutes. Na-create yung bullish fair value gap na to nung umakyat ito. At mapansin nyo, di ba, talagang binalikan nung price. Kaya lang, para mas maging maging maingat, huwag tayong mabawa. Dito kaagad yung target. Mas conservative dito. Ayan. Mas safe yan. So, pagka na-reach yung target na yan, stop na. Secure na yung profit. Tapos, kung didiretso pa yan, aralin nyo ulit dito kung ano magiging resulta mamaya ng candlestick dito. Okay. So, balik tayo ng 15 minutes para makita natin yung sitwasyon. Mas maaral natin. Ayan. So, medyo nagkakaroon ng, anong tawag dito, ng pag-hold ng price.
So, ayan, bumababa, ano? So, medyo hintayin natin ng konti. So, i-pause ko lang yung video para hindi masyadong mahaba. Ayan, kung mapapansin nyo, talagang bumalik siya, no? Medyo pag ganyan, yung iba, kakabahan na talaga, no? Pero tingnan natin ang 15 minutes. Ano ba ang sabi ng 15 minutes? Ayan, no? This candlestick, ito siya, nagre-retrace siya. Pwede talagang bumaba naman. Kaya lang, ito na nga yung sinasabing double bottom. Ito yung posibleng maging neckline niya. Kaya nga ang TP natin hanggang possible, probability lang hanggang doon sa may neckline. After the neckline, so TP muna tayo, hintay tayo mabutas yung neckline. Kung mabutas yung neckline, halimbawa nagkaroon ng candlestick na nag-close dito above the neckline, ayun, pasok uli. Kung magkaroon ng retracement, pasok uli. Pero sa ngayon, ang target nating TP hanggang dito lang. Ayun. And as of now, lumalabas parang nagko-correction siya. Punta tayo ng 5 minutes. So, possible na nagko-correction siya kasi ito yung sa lower time frame, ito siya. Ito, double bottom din to. Ito, neckline naman ito ng lower time frame. Kung ito ay neckline ng higher time frame, ito naman neckline ng lower time frame. 1 minute. Punta tayo ng 1 minute. So, ayan. Magabang tayo sa 1 minute. O, di ba? Ayan, no? 1, dito nga, 1, 2, 3, 4, 5 pa eh. Di ba? And kung lalagyan nga natin ito ng line, ito eh. So ngayon, maaaring nagpo-pullback yan kasi ayun yung fair value gap. Ayun yung fair value. Ito pa, fair value gap din ito eh. Pwede niyang balikan yan. So pag binalikan yan, ayan, pwede tayo mag-re-entry dyan. Kaya lang, wala namang sigurado. If that is your plan, so execute. Ito yung breakout, mag-pullback. So wait tayo dito mamaya kasi merong fair value gap dito. Ayan. Yan, tayin natin dyan. So, i-pause ko ulit para hindi masyado mahaba yung video. Tayin natin. Okay, medyo nagdagdag tayo ng nagdagdag tayo ng order nung medyo na-touch na yung ating fair value gap. Pero actually, hindi pa siya talaga totally na-touch. Medyo risky pa rin yan. Going back sa 15 minutes, yan, nakita natin, medyo nagre-reject na siya. Kaya lang, hindi pa totally confirm. Itong candlestick na to, ito nag-breakout siya diyan. Tapos bumalik uli dito, nag-close dito. So kaya yung price medyo bumaba pa uli because of this rejection. And mapapansin nyo, may triangle na nabubuo. Pero yung parang, hindi triangle to, parang pabuka yung price, ano. No, pataas ng pataas yung dito, pataas ng pataas yung higher high, and then yung rejection naman, pahaba ng pahaba yung rejection dito ng buyer. No? Yan. At dito, hindi na naitulak ni seller yung price dito. Kaya medyo somehow, this shows a strong bullish bias on a lower time frame ng 15 minutes. Kaya nga lang, pagka nasa lower time frame ka, limit your TP sa pinakamalapit na swing high. Because anything is possible pa rin. Pwede pa rin yan bumalik. Ano? Ayan. Medyo in-adjust ko ng konti below this fair value gap. Bakit? This fair value gap ay nag-exist siya during the 1 minute. Ano? Ayun. So, ayun yung fair value gap. Ayun. Between the red and ito. Ayan. So, nagkaroon ng fair value gap doon. Although na hindi na masyadong tinamaan. Ayan, makikita nyo medyo lumalaban na yung price talaga pataas. So, parang nag-hold yung support na to. Ayan. So, yan, pwede nang gawin dyan. Ayan, for the sake lang ng kwan. Ayan. Or pwedeng gawin natin dito itong 4016 na to para baka mamaya umangat pa kasi yan. Mag-trailing stop na lang tayo. Custom. Lagyan natin ng trailing stop na 200. Yan.
Ibig sabihin, habang tumataas yan, nag-a-adjust yung trailing stop doon below the price niya. Yan. Kita nyo, mag-adjust yan mamaya. Ayun, di ba? Umakyat yung stop loss. Ayun yung ibig sabihin ng trailing stop. So, ito ngayon, iakyat na rin natin to be safe. Ito, iakyat na rin natin yan. Manual trailing stop naman yan. Itong dalawa na to, iakyat na natin yan. At napansin nyo, nagbe-breakout pa, no? So, yung 5, ito, lagyan din natin ito ng trailing stop. Lagyan natin din ng 200. So, pag umakyat yung price again ng 200, aakyat, susunod siya. Ito, ganun din. Yan yung manual trailing stop. Automatic na trailing stop. Kasi pwede talagang tumaas. Yan. So, if this 15 minutes, balik tayo ng 15 minutes, possible talaga na maabot naman. O yan, ito naman yung possible niya abutin. Ayan. Ayan. So, pagdating yan, bababa uli yan malamang. Tapos, isa. Pwede na naman, ito na naman. Pwedeng ganun na naman yan. So, kaya lilagay natin manual trailing stop. As you can see, 13 na yan. Ayan siya. Pag di pa yun yung masyadong practicing nyo lang sa demo. Ayan, para hindi kayo kinakabahan. Kasi iba, papractice sila sa live, no? Ngayon, kung tingin nyo okay na kayo dyan, i-right click nyo yan. Bulk operation, close all position. O close profitable position. Ayan. O close losing position, close buy position. Yun yung mga option nyo. Ayan. So, ayan ngayon, medyo nagpo-pull back na naman. But the good thing is, naka-safe na yung mga profit natin dyan. Bumalik man yan, positive na yung trade natin. Ganun yung kagandahan ng may trailing stop. Ayan. Tingnan nyo, oh. Diba? Bumababa. So, or gusto mo, i-close mo na manual. Yan, manual mo dyan. Ayan. Ayan. Yan, manual mo. So, yun yung mga option ng isang traders pagka nagtitrade siya. So, ngayon, gagawin ko, hintayin ko uling bumalik yan dito kasi nag-create na naman ng fair value gap yan. Yan, nag-create ng fair value gap nung umakyat siya dito. Ayan, ayan. Pwedeng balikan niya yan. So, pag binalikan niya yan, dito nagpakita ulit ng rejection, ayun yung line. So, pwede uling pumasok. Yan. So, ginawa ko lang to at medyo inaantok din ako. Matulog muna ako. Pagka nasa condition kayo, yan, bantayan nyo. Pero pag wala, tutulog kayo katulad ko, medyo i-secure nyo rin yung sarili nyo na hindi nyo kasi pwedeng iwanan yung klase ng trade na to. Okay? Kailangan bantayan nyo. Kasi scalping lang to, 1 minute lang ito.